Hello, good morning mga kalakotsero. So ngayon pupunta tayo ng Wawa Lake. So, may Tanawan yan mga kalakotsero. So ito na pala yung Tanawan, Tanawan City, Batangas. Ito na yung GP Laurel Highway. Yan. So ito na yung highway nagkukunik ng Santo Tomas at saka Tanawan. So ngayon maluwag ngayon, no? Hindi tayo maka-experience ng traffic ngayon, no? Kasi Holy Week ngayon. Holy Thursday. Yan. So gagala tayo doon sa lake ng Wawa. So, isa sa mga sikat na pasyalan din sa may Tanawan. So yan, tanaw natin ang City Mart ng Tanawan. Yan. Palagi dyan tayo nag-grocery mga kalakwatsero. So ang Tanawan City, isa sa mga pinaka-busy na syudad ng Batangas. So malaking siyudad itong Tanawan, no? At isa sa mga pinakamayaman na siyudad ng Batangas. Ang daming company din sa Tanawan. So right turn tayo para diretso na tayo papuntang Wawa Lake. So pag pumunta tayo ng Wawa Lake, ito na talaga yung kalsada. Ito na yung kalsada papuntang Talisay, Batangas, Laurel. So ito na yon. Tagaytay, yan, Tagaytay mga kalakwatsero. Then ito na rin yung pinaka Central Business District ng Tanawan. So andin na lahat ng palengke, yan na yung wheat market, grocery stores, garments, houseware. So kompleto na din yung lahat, no? Din sa may Tanawan. So marami talagang tao din sa may Tanawan, no? Kasi parang sentro siya sa market. So lahat nangumpra din kahit Santo Tomas. Din rin mangumpra kasi ito na yung pinakabagsakan, pinakamurang mga bilihin. So dito lang yan sa Tanawan City. So tanaw natin ang Victory Mall and Wheat Market. So din sa may right side natin, ang daming tinda dyan, no? Mga electronics, garments, at saka mga offices. Kaso lang ito, yung parang ano nila, hindi nagamit yung mga tao, no? Hindi natawid doon, eh. Hindi ginagamit yung anong tawag noon? Parang overpass. Sayang lang yun. Hindi ginagamit. Footbridge pala, hindi ginagamit yung footbridge. So sarado ang Lamart, no? So kung gusto niyo ng makamura, no? Dinis sa may Lamart at saka 167. Ang 167 parang bukas. 167 hypermarket. Ang Lamart lang ang sarado, no? The rest is open pa rin, no? So ang ganda ng panahon, mainit. Yan. Summer na. So mga tao ngayon na nasa beach. Sa mga beaches ngayon, puno ngayon ang mga beach. So bukas pupunta tayo ng Tingloy. Tawid isla tayo mga kalakwatsero. So ito na yung barangay Sambat. Isa sa mga malaking barangay ng Tanawan. So maganda yung kalsada din, no? Diretso na to ng Talisay, Tagaytay, Laurel. Yun. Paikot na mga kalakwatsero. Hanggang Agoncillo, hanggang Taal na rin itong kalsada na to. Kasi ito yung tinatawag na circumference road ng Taal. Paikot na kasi itong kalsada na to. Kung gusto niyo ng long rides, ikotin niyo tong buong circumference ng Taal Lake. From Tanawan, ikot kayo, Talisay, Laurel, Agoncillo, Limere, Taal, tapos balik na naman kayo, Lipa, Cuenca pa, no? Cuenca, Lipa, balik Tanawan, ganun lang, kasimple, ikutin mo lang. Gusto nyo ng rides, tapos food trip, ang daming mga kainan din, no? Masarap na kainan din sa Batangas. Habang nagra-rides, kain, di ba? Ganun yung ginawa namin last year. Inikot namin, kaso nga dumaan pa nga kami ng Nasugbo.
Din pagkatapos ng Nasugbo, baba na kami, diretso na, inikot na namin. Yan yung ano namin rides last year. Tapos busog. Kasi palaging nakain, no? Stopover, kain. Titikman natin yung mga iba-ibang ano, delicacies ng Batangas. So ang sarap talaga din sa Batangas, no? Mas na-enjoy ko tong Batangas kaysa lugar namin doon sa Cebu. Mas maraming galaan kasi din eh. Kahit sa lugar din namin, no, sa father side ko, sa Liti, mas na-enjoy ko pa din sa Batangas. Kasi ang ganda. Napakaganda talaga, unique, no. So, itong Batangas naman, of course, dinadayo din to ng mga taga Maynila. Yan. So, ito na yung, ano, Star Tool. Yan, Star Tool Express sa may baba. So, yung malaking highway diretsong Batangas City. So, highway yung baba diyan, no? Star Tool Expressway. So, tingnan nyo mga kalakotse ng maganda ng kalsada. Pag diretsyo nyo to ng Talisay, nako, ang sarap mag-rides. So, magli-left turn tayo. Dito tayo sa may barangay Natatas. Dito tayo dadaan papuntang Wawa Lake. Yan. So, ito na yung barangay Natatas. So, ang Tanawan mga kalakwatsero, I think nasa 40 plus barangay din to. Malaking ano ang Tanawan, coverage. Tapos yung mga barangay sakop ng Tanawan is mga malalaking barangay. Parang mga bayan na rin. So, yan lang ang ano ng Tanawan. Then, siguro in terms of income, malaki talaga ang Tanawan, no? Compare sa Santo Tomas. Kaso lang walang SM. Ito namang SM, parang ang ginawa ni SM, parang nasa gitna siya within Santo Tomas at sa Tanawan. Parang pinag-isa na, no? Kasi logi naman kung ang Tanawan may SM, ang Santo Tomas may SM, parang logi na rin sa side ng SM. So, ang ginawa ni SM, nasa gitna siya ng dalawang syudad. Okay lang din. Pero in terms of groceries, wheat market, mas lamang dyan si Tanawan kasi mura. Mura mapay. Kahit ako nga, nasa Tanawan ako namili. Sa palengke ng Tanawan, wheat market. So din ito na yung papuntang Wawa. Ito na yung Natatas. Then sa unahan din is Balili. Alam niyo mga kalakwatsero, yung mga barangay din sa Tanawan, sobrang haba, sobrang laki yung mga barangay din no? Lalo na to, itong area na to, itong Natatas at saka Balili, na mga malaking barangay to. Sa kabilang side naman yung Tinurik, ano pa yung isa doon, Tinurik, Mabini, yung Bagong Bayan, mga malaking barangay talaga, no? Yung Darasa, malaking barangay talaga ang Tanawan. So dati rin sira yung kalsada, lubak-lubak. Ngayon maganda na, asfalto na. Sana ganito na rin sa amin sa San Miguel. Sira na yung kalsada namin, no? Dahil sa ongoing construction ng Slicks TR4. Grabe na yung kalsada namin doon. Parang nami-miss ko na yung ganito na kalsada. Almost 2 years na kaming nagtiis doon sa sirang kalsada doon sa may San Miguel. Ayaw ko lang anong plano ng LGU doon. Gagawin lang yun mga kalakwatsero pag malapit na eleksyon. Pag malapit na eleksyon ng mayor. Ganon naman talaga. Nalabas na yung mga project pag palapit ang eleksyon. Pag malayo pang eleksyon, wala talagang ginagawa. In terms of infrastructure. Saka pa magbakbakan pag malapit ng eleksyon. So, pansin naman yun siguro. Ay, nako po. Yan naman talaga siguro ang basta mga in terms of politics. Yan, ang ganda ng kalsada. So, itong Wawa, palagi ang dinadayon ng mga turista din, no?
Kasi pagdating mo doon sa lake, may mga resorts, mga kainan, mga restaurant. So din yan, daming resort, no, along the lake. So ito na yung Balili, oh, Barangay Balili. So sobrang haba yung mga barangay. Kanina pa tayo doon sa Natatas. Ito namang Balili, napakahaba din to, no? Parang 5 kilometers ang haba ng barangay din. Pero ang ganda ng kalsada. Dati, grabe din eh. Basag yung mga kalsada din eh. Oh, may bago na din eh. Oh, may 7-Eleven. Ngayon ko lang to napansin. Bago nga. Oh, mayroon ng 7-Eleven din eh sa Balili, oh. Bagong bago talaga, oh. So, dini naman sa kabila siguro mayroon ding Dali na siguro din eh. Tingnan natin mga kalakotsero. Dali, Alphamart. Nagkalat na talaga itong mga Alphamart at Dali. Ngayon, ang 7-Eleven pumasok na rin sa mga barangay, no? Alam niyo mga kalakotsero, ang 7-Eleven, bihira lang yan, no? Sa mga barangay. Alphamart lang at saka Dali lang ang karamihan natin makikita. Ayan, ito oh, Dali. Alphamart. Oh, Alphamart. Yan na nga. Ito naman, Dali. Oh, kompleto na pala din sa Balili. Oh. May Alphamart, may Dali, may 7-Eleven. Grabe. Barangay lang to mga kalakwatsyero. Complete na rin, no? So, marami na rin yung tao din, no? So, ito na yung simbahan ng Balili. Yan. Ang laki ng simbahan din niyo. So, taon-taon tayo nagala din mga kalakwatsyero. Na-update din tayo. Yung kalsada din niyo. Nag-improve na yung kalsada din niyo. Ito pala, Alphamart. Bago din, no? Dali, nadaanan natin. Dalawa palang, dalawang Alphamart, no? May Alphamart din doon kanina. So, imagine nyo mga kalakwatsyero, yung mga laking bahay din nyo sa Balili, oh. Ang daming mga malalaking bahay. Parang ito yung lugar na maraming overseas, maraming ng abroad. Yan. Yun na nga. Ito palang Balili, ang pinakamaraming nasa Italy ba yun, no? Yan, parang narinig ko yan sa kaibigan kong taga dini. Karamihan daw dini ay nasa Italy nagtrabaho. Yung lawak, tinyo. So, ang ganda pa rin ng kalsada, no? In-improve talagang kalsada din eh. Kasi marami na kasi mga turista din eh, mga kalakwatsyero. Ang daming mangga din eh, oh. So, tanaw na natin ang barangay hall ng Balili, oh. Wow, bagong pintura, oh. So, malaki. Oh, mayroong congratulations din eh. Back-to-back champion pala itong Balili sa kanilang interbarangay, no? Basketball. So, ang Balili pala, no? Ang magaling din eh sa Tanawan. Back-to-back, so meaning 2 years, no? Sila ang hawak ngayon ng championship sa interbarangay. So, yan, papasok na tayo sa may Wawa. Yan, mga kalakwatsyero. Ito na ay pababa ng kalsada din eh. So, matarik na yung kalsada din eh. Pababa na tayo. Going to the lake. So, din eh, mag-ingat kayo, no? Kasi may mga paliko, mga blind curves. Tapos, pababa ang kalsada. So, parang nasa 30 degrees inclined na tayo, oh. Kondisyon dapat ang dapat kondisyon yung brake nyo din eh. So din eh, majority din is farm, no? Dami pang din eh, mga farm, taniman, prutas. Yan, isa na din eh, mga prutas. Saging. Yan.
So yan pala mga kalpatsero, nadaanan natin yung Don Mars, no? Kainan yon. Lumihan pala. So almost 1 year na yon nag-open. So maganda din doon, overlooking sa Taal Lake. So napansin niyo marami doong nakainan sa Don Mars. So ang dami nating nadaanan ng mga saging din eh. So karamihan din is farm. Maraming farm din eh. So ilang ano na lang meters? Wawa Lake na tayo. So maganda din eh, no? Kaso lang ang isa sa mga worry natin, malapit na tayo sa Taal Volcano. So pahirapan na naman kung sakali ay magka-problema kasi yan na nga, kagaya dati na punta sa mga evacuation center kasi pasok to sa 17 kilometers na radius eh. Sakali pag mag-alboroto na naman yung Taal, lahat na nakatira din eh ay lipat na naman. So yan yung hassle mga kalakwatsero pag kayo ay nakatira din eh. So mas maganda kung may dapat nasa 17 kilometers up kayo kagaya ng Santo Tomas. So hindi na siya pasok sa 17 kilometers na radius. So din eh, kawawa din eh pag magka-problema kagaya dati. So punta talaga ng evacuation center, no? So sana hindi na yun, no? Hindi na ulit yung nangyari dati, no? Kasi pahirapan din, kawawa naman yung mga kababayan natin na maapektahan sa pagsabog ng Taal. So yan, tahanan na natin ang lake. Taal Lake. Yan, nakalagwatsero. So din may resort na din oh. Yung St. Joseph. Joseph pala, hindi St. Joseph Resort. So maraming tao pala din ngayon, no? Maraming naliligo. Wow, daming lumot. May lumot ngayon ang lake. So doon tayo sa nahan ng park. Medyo mainit na mga kalakatsero. Oras natin ngayon is almost 9 o'clock ng umaga. So din tayo magpa-parking. So parang low tide din eh, oh. Parang dagat din, oh. May low tide. Dati muna nating gala yung tubig hanggang dito sa tinagtayuan natin. Ngayon wala, ang layo. So yan yung Taal Volcano, hindi pa rin naka-recover. Wala pa rin siyang puno. Kalbo pa rin. So yan ang Laurel, Talisay. So sa unahan, ang daming naligo mga kalakwatsero. Tapos ang kapal ng lumot. Ganyan naman talaga pag summer na yan yung tinatawag natin mga seaweeds. Hindi naman yan marumi kasi galing yan sa ilalim ng lawa. So dito muna tayo magpalamig sa kanilang mini park. Yan. Sabang River. Parang mini park din eh. May tambayan din eh mga kalakwatsero. So yan ang aso ko. Dalang-dala. Hindi to magpaiwan kasi oh.